Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, minsan pa tayo'y lumalapit sa ating Panginoong Diyos. Nilalapit natin ang ating mga problema. Nilalapit din natin ang ating mga takot at pag-aalala. At nilalapit din natin ang ating mga kapatid na may sakit at karamdaman. Sa araw na ito, ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni Santa Lucia, Dalaga at Martir. At siya din ang patron ng mga may sakit sa kanilang mga mata. Ang ating Panginoong Hesukristo ang nagturo, kapag malinaw ang mata, ang buong katawan ay malusog. Nag-uumpisa ang kabutihan ng ating pangangatawan kapag malinaw ang ating paningin. Kapag madilim ang ating nakikita, nangihina ang ating pangangatawan. San ka ba nakatingin? Yan ba ay nagbibigay sa iyo ng lakas? O baka naman yan ay nagbibigay sa iyo ng lungkot? Si Santa Lucia, na natiling matatag, malakas, matibay ang loob sa gitna ng pag-uusig, ng pagpapahirap sa kanya dahil hindi niya inalis ang kanyang tingin sa Diyos. Sa mga pagkakataon na kung saan hindi ang Panginoong Diyos ang ating hinanap, palagi tayong naghahanap ng pera, pero hindi naman tayo nagiging masaya. Hinahanap natin ang approval ng ibang tao. Pero hindi nila ito binibigay sa atin. Naghahanap tayo ng tuwa at galak sa mga gamit at kayamanan. Pero hindi naman ito nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Sa mga pagkakataon na kung saan hindi ang Diyos ang ating hinanap, hindi tayo nanatili sa bisig ng ating Panginoong Diyos. Pagsisihan natin ito, tayo magpakumbaba para sa pagpapatawad niya, tayo minsan pa maging karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo, ang banal na katawan at dugo ni Kristo na gamot, pampapalakas ng ating buhay at pangangatawan. Sabihin natin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at ng mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagdalangin ni Santa Luciang Dalaga at Martir ay siya nawang tumangkilik sa amin upang ang pagdiriwang namin ngayon sa kapanganakan niya sa kalangitan ay siya rin namang aming makitang para sa amin kailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Noong mga araw na iyon, lumitaw si Elias na parang apoy, parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan, pinadalhan niya sila ng taggutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa pangalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan at 3 ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagila-gilala sa iyong mga kababalaghan, Elias.
Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo, lulan ng isang karwaheng hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw. Para pagsunduin ang mga magulang at mga anak at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo at yaong mga namatay na umiibig sa Diyos, sapagkat kami rin ay mabubuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana. Ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon ay pinalagumot, pinalakas. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami at di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Alleluia, 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 alleluia. Daan ng poong nariyan na, tuwirit ihanda sa kanya, pagtubos niya'y makikita. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Habang bumababa sila sa bundok, tinanong ni Jesus sa mga alagad, bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias? Sumagot siya, paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman, pahihirapan nila ang anak ng tao. At naunawaan ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ngayon pong araw ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni Santa Lucia. Isa po siya sa mga unang babaeng martir noong panahon ng mga Romano. Si Santa Lucia ay pinanganak po sa Sicily, Italy, sa isang mayamang pamilya. Pero kahit na may kaya sila, maaga pong namatay yung kanyang ama. 6 na taong gulang pa lang po noon si Santa Lucia. At kahit na sa mga panahong pong iyon, kahit na maraming pag-uusig, pagpapahirap sa mga Kristiyano, si Lucia po at ang kanyang ina ay nanatiling tapat sa simbahan. Hindi po nila iniwan ang pananampalataya nila sa Panginoong Jesucristo. Lumaki po si Lucia na masipag nagsisimba, masipag nananalangin.
at mas lumalim po ang kanyang pag-ibig sa Panginoon araw-araw. Dahil daw po sa tindi ng pagmamahal niya sa Diyos, pinangako ni Lucia na ialay niya ang buong buhay niya sa Panginoon. Nangako po siya na hindi siya mag-aasawa dahil para sa kanya, ang kanya ng asawa ay si Jesus. Nung minsan daw po, nagkasakit ng malubha ang kanyang ina. Nagkaroon daw po ito ng hemorrhage. Walang tigil sa pagdurugo ang kanyang nanay. Halos mawalan daw po siya ng pag-asa. At nagplano po si Lucia, isama ang kanyang ina, doon po sa libingan ng isang martir, si Santa Agata, upang manalangin, upang humiling ng kagalingan. Dahil naririnig po ni Lucia, marami pong mga taong may sakit na gumagaling sa kanilang karamdaman dahil sa kanilang pagbisita at pananalangin kay Santa Agata. Pero bago daw po sila makarating doon sa puntod ni Santa Agata, gabing-gabi nanaginip daw po si Lucia. Nagpakita daw si Santa Agata sa kanya at sinabihan siya, "Bakit ka pupunta sa akin? Kaya mo namang pagalingin ang ina mo sa sariling pananampalataya mo. Papagalingin siya ng Panginoong Diyos. Dahil inalay mo ang sarili mo sa Diyos, pagkakalooban ka ng may kapal ng kagalingan para sa iyong ina." Pagkagising daw po at pagbangon ni Lucia, agad niyang pinuntahan yung kanyang nanay. At nakita po niya isang milagro, isang himala. Ganap na itong magaling. Hindi na daw po siya nagdurugo. Dahil po sa pasasalamat, pinayagan na ng nanay itong si Lucia na tuparin na niya yung kanyang panata. Hindi na siya mag-aasawa. At ibibigay niya ang buong kayamanan niya para sa mga mahihirap. Pero bago pa man po nagkasakit ang ina ni Lucia, nakatakda daw pong itong ikasal sa isang mayamang lalaki. At nung nalaman daw po itong mayamang lalaki na hindi natuloy yung kanilang kasal, galit na galit daw po ito sa kanya. Sabi pa nga po ni Lucia, "Inalay ko na ang puso ko sa Diyos. Siya ang pinili ko." Dahil po sa selos, sinumbong daw po ng lalaki si Lucia doon sa Romanong gobernador. Sinabi po niya na Kristiyano si Lucia. At noong mga panahon pong yun, ang pagiging Kristiyano ay isang krimen. Kaya dumating po ang mga sundalo, dinadakip si Lucia. Pinipilit po ng gobernador na magsakripisyo si Lucia sa mga Diyos-Diyosan ng mga Romano. Pero kahit na anong sabihin nitong gobernador, nanatili daw tapat si Lucia kay Jesus. Kaya inutusan daw po ng gobernador na buhatin at ikulong itong si Lucia. Pero kahit na 4 na po itong mga sundalo na bumubuhat sa kanya, hindi daw po siya magalaw-galaw. Parang bang meron daw isang puwersa na pumipigil sa kanila. Dinala daw po ang isang baka, tinali itong si Lucia. At kahit po yung baka, napagod sa paghihila sa kanya. Hindi daw po gumalaw sa kanyang kinatatayuan itong dalaga. Sinubukan din daw po siyang kulamin, takutin, saktan, pero nanatili daw po siyang parang nakapako sa lupa. At tinanong daw po siya ng gobernador, "Ano bang mahika ang meron ka?" At dito daw po sumagot si Lucia, "Hindi po ito mahika. Ito po ay kapangyarihan ng Diyos. Ito ang lakas sa binibigay ng Diyos sa mga tapat sa Kanya." At sa galit po ng gobernador, sinilaban daw po itong si Lucia. Pero isa pang himala, hindi daw siya nasunog. Hindi nalapnos ang kanyang balat. Kaya ang ginawa nila, kumuha sila ng espada at sinaksak siya sa liig. At ito po ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Pero bago man daw po mamatay si Lucia, nagsalita siya. Ito po ang mga huling salita niya. Sabi niya, "Ang tibay na meron ako ngayon sa gitna ng aking sakit ay hindi mahika. Ang lakas na ito ay galing sa kabutihan ng Diyos. Nananatili akong tapat at totoo sa Kanya." Mga kapatid, ito po ang mabuti at magandang balita
para sa atin ngayon. Kapag nananatili kang tapat kay Jesus, hindi ka niya pababayaan. Amen? Kapag tapat ka sa Kanya, patatatagin ka niya. Palalakasin niya tayo. Itutuwid niya ang daan. Tutulungan ka niyang malampasan anuman ang pagsubok mo sa buhay. Mahirap ang buhay, oo. Minsan masakit ang ating mga karanasan, oo. Pero hindi tayo nag-iisa. Yan ang pinakita ni Santa Lucia. Dahil ang ating Diyos ay palagi nasa ating tabi, nananatili sa atin ang Kanyang Banal na Espiritu. Bakit hindi natin nakikita ito? Bakit hindi natin nararanasan, nararamdaman? Marahil dahil tayo nabubuhay sa pagkakasala. Pag ikaw ay buhay sa kasalanan, madilim ang iyong paningin. Kapag buhay ka sa kasalanan, malayo ka sa Diyos. Sundin natin ang halimbawa ni Santa Lucia. Binigay niya ang puso niya sa Diyos. At yan lang naman ang hinihingi ng Diyos sa atin. Kapag binigay mo ang loob mo sa Diyos, makakaranas ka hindi lang ng pagpapalakas, kung hindi ng marami pang himala. Si Santa Lucia po ay hindi reyna. Hindi po siya madre, hindi rin po siya kilalang leader. Isa lang po siyang simpleng dalaga. Tahimik, ordinaryo, pero pinagpala ng lakas ng langit. Tingnan niyo po yung mga milagro nangyari dahil po sa kanya. Kahit na wala na siya dito sa mundo, ang dami pa rin po mga taong gumagaling, yung mga taong nagpapatulong sa kanya sa pamagitan ng pananalangin. Meron pong isang bata na bulag nung unang panahon, kwento nila, ang nakakita dahil po sa pagdarasal sa kanya. Sa Espanya, may kwento din po ng isang magsasaka, bumalik din po yung kanyang paningin. Yung malabo niyang paningin, luminaw. Noong pong panahon ng tagtuyot o famine sa Sweden, sila po ay nagdasal din kay Santa Lucia at bigla-bigla tumubo ng maayos yung kanilang mga tinanim. Marami pong mga taong magpapatotoo na gumaling po sila sa sakit, lalong-lalo na yung mga may sakit sa kanilang mata dahil sa pamamagitan ni Santa Lucia. At hanggang ngayon po, marami po mga deboto ang may sakit, ang nabibigyan ng pag-asa dahil dito sa banal na dalaga, si Santa Lucia. Mga kapatid, ito ang sekreto ng Diyos. God does great things through small people. Don't forget that. God does great things through small people. Kaya nga, kung pakiramdam mo ngayon, maliit ka, mahina ka, hindi ka magaling, perfect ka, huwag ka mag-alala. Mas madaling dumaloy sa iyo ang himala ng Diyos. Lalong-lalo na kung ang puso mo ay nagpapakumbaba sa Kanya. Because the smaller you are, the more room there is for God to work. Remember that. Kaya mga kapatid, sa banal na misang ito, tayo po ay magdasal. Naway sa halimbawa ni Santa Lucia, turuan niya tayong maging totoo, tapat, at sumuko sa Diyos. Sa pamagitan nito, tayo'y palalakasin ang may kapal sa gitna ng ating mga pagsubok. Gusto mong maging bigatin, kamukha ni Santa Lucia. Huwag mong pupunuin ang iyong buhay sa pamagitan ng pera, ng kayamanan, ng kapangyarihan. Nagiging bigatin lang tayo at malakas sa pamagitan ng grasya ng Diyos. Amen? Naway gabayan tayo ng Diyos, lalong-lalo ng ating mga mata, na makita natin siya. Dahil pag malinaw ang ating mga mata, hindi tayo mawawala, hindi tayo magwawala. Kaya sabihin natin, Santa Lucia, ipanalangin mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Sugo ng Diyos, sinugo ng Diyos sina Elias at Juan Bautista upang palalahanin ang mga tao na nararapat nilang baguhin ang kanilang pamumuhay. Idalangin natin sa Diyos, Ama, na tulungan tayong magkamit ng tunay na pagbabagong loob. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, naway maging inspirasyon ng mga tao upang patuloy na manalig sa Diyos sa kabila ng mga dinaranas na mga paghihirap sa buhay
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga taong nagsisikap manampalataya, naway makita at madama ang Diyos na kumikilos sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga magulang at guro, naway maipamana sa mga kabataan ang pananampalataya na ating kinagisnan sa pamamagitan ng kanilang pagpapatotoo at magagandang halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ituwid ang aming mga daan sa panahong ito ng Adviento upang kami ay maging handa sa pagdating ni Kristo na aming Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihanda. Ngayon, si Santa Lucia ay ginugunita. Kasihan mo ang mga ito katulad ng iyong pagkalugod sa nagpakasakit na martir sa paninindigang lubos. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon aming kagalakan na si Santa Lucia ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit na siya'y mamamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kay isa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan.
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaligtasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaligtasan, Hosana sa kaligtasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, si Santa Lucia, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adyad, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I need. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, I need you, Lord Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord Jesus, in the breaking of the breath of darkness, disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Dasalin po natin ngayon ang miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of the sick. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set us free. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch us now with your healing hands. For I believe that your will is for us to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover us with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of our head to the soles of our feet. Cast out anything that should not be in us. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through our entire body to heal and to make new any disease areas, so that our body will function the way you created it to function. Touch also our mind and our emotion, even the deepest recesses of our heart. Saturate our entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw us ever closer to you every moment of our life. And Father, fill us with your Holy Spirit, empower us to do your works, so that our life will bring glory and honor to your holy name. We ask this through Christ our Lord. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother Mary for the healing and recovery for the sick. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Padre Pio Petralcina, Pray for us. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming maligaya ngayong gumugunita kay Santa Lucia, ay dumadalangin makapanatiling naglilingkod sa iyo, upang pagindapating makadama sa tinanggap naming kaloob mo, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Mga kapatid, may kasabihan na saints become saints because of other saints. Merong mga ibang banal kaya sila'y naging banal dahil narinig nila ang kwento ng buhay ng ibang santo o santa. Harinawa, na-inspired po kayo sa kwento ni Santa Lucia. Dahil kung ibibigay mo buong buo ang iyong sarili, hindi ka lang pagpapalain ng Diyos, makakaranas ka pa ng milagro at himala. Tandaan niyo po, bago punuin ng Diyos ang iyong bulsa, pupunuin muna niya dapat ang puso mo. Baka walang laman pa ang iyong bulsa dahil hindi pa niya napupuno ang iyong puso. Bakit hindi pa puno ang iyong puso sa Espiritu ng Diyos? Baka ang pusong yan ay puno ng masamang mithiin. O baka naman hindi mo pa binibigay ang iyong puso sa Diyos. Kamukha ni Santa Lucia, bigay natin buong buo ang ating sarili sa Diyos, pag-uumpisa sa ating mga paningin. Kung makikita niyo po ang larawan ni Santa Lucia, may hawak po siyang platito na may dalawang mata. Dahil nga marami ang napapagaling sa mga sakit sa kanilang mga mata. Kaya umpisan natin ang pagpapakabanal sa pamagitan ng pagtingin natin sa Diyos. Check niyo po. Baka sa kakatingin niyo sa Facebook, puro na lang negative news, bad news. Kaya ang akin pong assignment sa inyo, bawasan niyo naman yung screen time niyo. Kaya lumalabo yung mata mo. At lumalabo din ang iyong pag-iisip at puso. Patulong tayo sa Diyos na buong buo, ang ating mata, ang ating puso, ituon lang natin sa Diyos. Para umapaw ang kanyang pagpapala sa ating buhay. Sabihin natin, Santa Lucia, panalangin mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.